Wow, ang daming bunga. Manungang aldaw, manungang gabi at kitayong tanan. Magandang gabi, magandang araw po sa ating lahat. At yun nga po, nandito ako ngayon sa kagulayan ng aking nanay. Wala nga sana akong planong pumunta dito sa kanyang gulayan. Kaso nga, sabi niya sa akin kung magsama daw ako dahil i-video ko daw ang kanyang mga pabilog o na sigarilya. Sa salita namin ay kuribang. Kuribang ang tawag namin dito sa sa gulay na to. Uy, umiiba na naman ang aking pagsasalita at ayan na nga tinuturo ko dyan yung hindi ko alam kung anong tinuturo ko dyan, nakalimutan ko na. Yun nga pala, yung tinuturo ko kanina ay sabi ko doon banda pumasok ang nanay ko, yung nagpa-video siya. At dito naman yung sinasabi ko, sabi ko dyan na gusto naman ng nanay ko magpa-video dyan sa kanyang linga. Sabi ko doon na lang sa pag-harvest mo na videohan kita. O, diba? At syempre yung sinasabi ko dyan na iba, masarap to ihalo sa kanin o kaya sa mga tinapay. Char! Yun na nga po, ibinabalik ko doon. Ang nanay ko ay gusto niya magpa-video dahil nagawa siya ng Facebook. Ang sabi niya nga sa akin para daw makita daw ng mga friend niya kung ano ang ginagawa niya sa kanyang mga gulay. Parati niya kasi akong tinatanong bakit ako mahilig mag-video at bakit daw nagbibideo ako palagi. At syempre ang sabi ko nga sa kanya, nagbibideo ako para i-post ko sa account ko. Ang sabi ko nga, kahit papano ay meron akong paglilibangan sa aking mga buhay. At syempre nga, natanong niya din sa akin kung madami na raw akong follower. At syempre naman, sinabi ko na ko wala. Minsan nga nanonood sa aking video. At syempre nga, pinagtawanan niya ako at sabi niya, okay lang yan, baka balang araw ay mapansin na rin daw ako. At syempre nga, habang namimita siya ng kanyang pagulong, ay dito muna ako nagkukulit-kulitan ng mga alaga kong tuta. At syempre, dahil tinawag niya ako dahil maghilo daw siya sa video na to at ipakita niya ang kanyang panguha ng kanyang mga pabilog. O diba, paulit-ulit siya kakaway-kaway sa video. At yun na nga po dyan, may sinabi ako, yun pala ay biyanan niya. Kaso nga, natawa ako dahil hindi niya pwede itong banggitin. Hoy, hindi niya pala ito pwedeng banggitin o tawagin man dahil daw siya ay gagabain. May paniniwala kasi kami kapag binabanggit o tinatawag ang kanyang pangalan ng biyanan ay lumalaki ang tiyan. Ang tawag sa amin ay busong pero sa Tagalog ay gaba. Ginagaba daw kapag ang biyanan ay kung binabanggit ang pangalan ng biyanan ay gagabain. Minsan kasi yung mga katutubo ay sabi ko nga ngayon ay parang pataka sila magpangalan sa kanilang mga anak. Dati kasi kung ano-ano ang mga pinapangalan sa kanilang mga anak, kaya ayan tuloy ang mga biyanan nila ay hindi nila ito basta-basta mababanggit dahil minsan ay mga kung ano-ano, kung minsan ibon o kaya ginagamit ng mga salitang pang araw-araw. Bye-bye!